Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice always po. Di lang ngayon, pero sa araw-araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang lahat po inaanyayahan ko para sumabay na umawin at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you
from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. God is good all the time. Praise you, Jesus. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Praise His name. Oh yes, thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, patuloy, Panginoon, pupurihin ka namin. Papasalamatan ka namin. Dahil nga, Lord God, you are good all the time, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Isipin natin ang lahat ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. Sa oras na to, ialay natin ang pagkakataon ito sa Panginoon. The Lord wants you to be secured in His arms, in His presence. For He has promised in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Ayan ang plano ng Panginoon sa atin. And for that to be received, sabi sa verse 12, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your hearts. Sa oras na to, if you want to know the plans that God in stored for you, as we worship together, let us open our hearts, seek the Lord that we may find Him. As we worship Him, come on, why don't you raise up your hands in worship? Hallelujah. We worship you, Lord. We thank you, Lord, for your goodness. We bless you, Lord. Come on, open your mouth and sing praises to His name. Worship the Lord as you recall kung gaano naging mabuti ang Diyos sa'yo. Just praise His name. We worship you. We lift up your name. For you are good. For you are good. You are good. You are good. We praise you. We honor your name, Panginoon. And today, Lord, we are declaring our love for you. I love
of the goodness of God. Come on, worship. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We sing, I love your voice. Your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life I've been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after. Come on, sing it to the Lord. After me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Once again with just voices, all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Oh, I will sing of the goodness. Oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of Come on, let's continue to lift our voice in worship. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Just be still and know that I am God, says the Lord. Oh, Shiri Arabahande Araba Sikiri Arabahande. Oh, yes, Jesus. Yes, let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise Him. For His love endures forever. Hallelujah. Come on, He is good. Ano man yung pinagdaraanan mo, offer it to the Lord. Seek Him while He may be found. Come on, just raise up your hands. Here we are, Lord. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. We will lift up our praise to Him, the Maker of heaven and earth. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, lift up your cares. Give your cares to Him, for He cares for you. Lift up your burden to Him. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Hallelujah. Yes, as we continue to worship the Lord, open up your heart. Open up everything to the Lord. Give your worries, your burden to the Lord, for He cares for you. Come on, we continue to praise the Lord and lift up His name ngayong araw na to. For our God is a faithful God who deserves our praise. Amen, we will sing. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how you never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, you're so good, Lord. You're so good. You're so good. Call you Savior. I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able.
you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, you are so good, Lord. You are so good, Lord. Yes, Lord. Today we acknowledge your goodness. We acknowledge your faithfulness, Panginoon, sa mga buhay namin. Lord, salamat po. For you are so, so good. For you are so, so faithful, oh God. And Lord, even in triumphs and trials, Lord, you are good. In breakthroughs and breakings, Lord, you are good. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Come on, pwede mo ba pasalamatan si Lord? Lord, thank you for you are good. Thank you for you are God and you are good. Salamat po. Lord, we continue to worship and honor you in this place. Salamat po, Panginoon. We glorify your name. In Jesus' name, we pray. Amen. Ayan, sino pong na-bless sa ating worship? Grabe, worship pa lang po yan. Ako personally, isa yun sa mga gusto kong highlight every Sunday. Alright, diba? Last week, ayan, sino dito ang nandito last week? Ayan, we talk about choosing greatness than good life, diba? We are called to experience the greatness. Diba? So sabi dito, fear often shapes our decisions. Diba? Holding us back from the fullness God promises. Today, we will continue our series, Winning the Battles of the Mind, focusing on facing fear head-on and taking control through faith. Discover how to trust God deeply, move past worries, and embrace the freedom He offers. Ready na po ba ang lahat? Alright, ready na. And now to share us with powerful Word of God, let us all welcome our speaker for today, ang ating generous beauty queen mom ng YROC Central. Let's welcome YROC Central Pastor J. Atentor. Okay, so we are now on our second week ng ating series, no, Winning the Battle of the Mind. Sa totoo lang po, ang pinakamahirap kalabanin ay ang ating isipan. Tama? Kasi kung ano yung pumapasok sa isip natin, yun din yung ginagawa natin. Di ba? Kaya kapag nakaramdam tayo ng excitement, di ba? Yung katawan natin, na-excite din. Maaga din tayo nagigising. Di ba? Kasi excited ka eh. Pero kapag nakaramdam yung isip mo ng kalungkutan, tapos dagdagan pa ng mga kanta na pampalungkot, anong nararamdaman nyo? Mas malungkot. Tapos ayaw mo nang kumilos. 'Di ba? Ganon ang epekto ng isipan natin. So yung series po natin ngayon, no, it invite us to take time na i-process po natin yung choices ng mga isipan natin. 'Di ba? Kasi nga before ka magbigay ng or magdesisyon, no, kailangan mo muna 'yan, i-process mo muna 'yan. Hindi lang, alam mo 'yon, kasi hindi lang ngayon yung nakasalalay dito, kundi pati yung kahihinatnan ng buhay mo. Okay? So, nakakalungkot man pong isipin, no? Marami po sa atin ay parang, alam mo yon, katulad po yung naging topic natin last week, para tayong mga soft drinks. No? Bakit soft drinks? Tanong nga, bakit? Para tayong soft drinks, yung sakto lang. Diba? Saks lang. Diba? Pag tinatanong, kamusta ka naman? Sakto lang. Diba? Yung mga ganun, diba? So, alam mo yon, okay na tayo sa mga bagay na tingin natin ay saktuhan lang. Ay, nag-a-attend naman ako eh. Ay, okay naman na yung buhay ko ngayon eh. 'Di ba?
Kaso po sa totoo lang, alam mo yon, we are okay, settling, alam mo yun, parang dun lang sa pakiramdam natin na okay, sa temporary happiness, sa comfort, pero ang ating pong Panginoon ay tinatawag po tayo for greater things. Naniniwala po ba kayo doon? Parang hindi kayo nakinig last week. Alright? So, kaya kung meron man tayong dapat piliin araw-araw, ito po yung greatness rather than good life. Okay? So, wag po sana tayo magsettle sa good life, no? Sa mga bagay na temporary lang yung benefit, di ba? Kasi po napakaganda po ng plano po sa atin ng ating Panginoon. Something na nag-i-impact hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga taong nakapaligid sa'yo. Di ba? Hindi lang ikaw yung masaya. Pati yung mga taong nakapaligid sa'yo, pati family mo, pati yung mga mahal mo sa buhay, no? Kasamang nababahagian, no, ng napakagandang plano ng Lord. So ngayon naman po, itutuloy po natin yung series natin at pag-uusapan natin ang isa pa sa gerang kinahaharap ng ating isipan. Ano po yon? Ang fear. No? Sabi ni Bishop kanina, ni Rev kanina, tamang-tama, fearless. Sabi ko, alam niyo po ba, nitong, pwede magkwento? Ayan. Actually, nag-iisip ako ng bagay na kinatatakutan ko. Ang tagal ko mag-isip. Sabi ko, saan ba ako natatakot? Sa ipis? Hindi naman. Ganyan, yung mga ganyang bagay. Tinanong ko yung mama ko. Hindi na ako mapalagay eh. Diba? Tinanong ko yung mama ko tsaka yung kapatid ko. Sabi ko, Ma, naaalala mo ba kung ano yung mga bagay na natatakot ako nung bata ako? Sabi ko gano'n sa kanya. Napaisip din sila. Alam niyo kung anong sagot nila? Uy, sumagot kayo. Ang sagot nila sa akin, parang wala. Sabi ko, oo, kasi matikit sa ulo mo eh. Sabi ng gano'n, tawag dito, yung tipong, wala kang kinatatakutan, naglayas ka nga. Alam mo, hindi ko talaga maalala kung bakit ako naglayas nun. Ay, talaga ba? Naglayas ako? Oo, naglayas ka. Kasi ang pinupunto mo, yung parang sabi niya, ngayon lang naman ako ganito, hindi niyo pa ako mapagbigyan. Tapos sabi daw ng tatay ko sa akin, nabayas ka. Syempre ako, hindi ako takot. Nalayas talaga ako, di ba? Pero hindi ko talaga maalala kung ano yung bagay na, alam mo yon, yung, ano bang tawag ito? Yung aking, kung bakit ako naglayas. Pero kalimutan na natin. Buti na lang na mabuti ang Diyos. No, kinakalimutan na niya yung mga bagay na pagkakamali mo. Promise, hindi ko talaga maalala. Tinatanong ko nga din si Papa, bakit mo nga ba ako pinapalayas nun? Ewan ko sa'yo. Wala kang kinatatakutan eh. Ganang bagay. Siguro parang part of me din, no? Yes, nakakaramdam ako ng takot. Kaso ino-overcome ko. Like for example, sa totoo lang po, sino mga nagmahay-hay dito nung Edge Camp? Ay, wala na dito yung mga katropa ko. Ayun, nandun si Pam, si Mac, ganyan. Meron kasi itong talon. Ayan, merong parang diving area. Naalala mo yun, di ba? Ano yun? Lahat sila nagsiswimming, saya-saya nila. Ako, yung tipong achiever, yung competitive. Hindi naman ako marunong lumangoy. Alam mo ba? Dahil natatakot ako, kaso parang ang saya, di ba? Parang, alam mo ginawa ko? Nag-dive ako. Malalim yun Nag-dive ako, tapos hingal ako. Ganyan. Buti na nakarating ako dun sa may bato. Yes, nagawa ako. Hindi nila alam, takot na takot ako nung time na yun. Alright. So, alam niyo yun, parang minsan, dumadating tayo sa point na, alam mo yun, yung parang natatakot tayo. No? Kaso, karamihan sa atin, hindi natin fini-face or hindi natin hinaharap yung takot natin. No? Kaya, sabi ko, wala ba talaga akong takot? Something like that. Diba? So, sa totoo lang po, marami pong nakakaranas ng pagkatakot. Hindi natin yan mapipigilan. Tama? Kahit ikubli mo yan, makikita yan sa mata mo. No? At alam mo yun, takot na mawalan sa buhay, takot na mawalan ng trabaho, di ba? Takot na mawalan ng mga, mawalan ng mga bagay na meron ka, gaya ni Job. Actually, kapag inaaral ko yung
yung buhay ni Job. Minsan nakakatakot. Naku, Lord, sana wag mo naman akong pansinin. Di ba? Katulad ni Job. Di ba? Nakakatakot. Di ba? Doon natakot eh. No? Di ba? Alam mo, natatakot tayo mag-suffer. Tama? Di ba? Lalo na kapag kunwari, naranasan mo na yung hirap, no? Parang dumadating ka doon sa point na ayoko nang balikan yun. Di ba? Ayoko nang maghirap ulit. Kaya kapag, alam mo yun, pag nakikita mo yung bank account mo, pag nakikita mo yung wallet mo, natatakot ka talaga eh. Alam mo yun, kasi naramdaman namin yun, yung tipong hahanapin pa namin yung kakainin namin, di ba? Yung tipong tuwing birthday namin, masaya na kami sa leeg ng manok, di ba? Mapapatunayan niya ng tatay ko nandito. Yun ang okasyon namin, maliig ng manok. Okay? So, alam mo yun, naranasan namin yung hirap. Kaya kapag dumadating kami doon sa mga struggles, no, sabi ko, buti na lang, no, kasama ko na ang Panginoon. Di ba? Pag dumating ako doon sa struggles, hindi mo maiiwasan na makaramdam ng takot. Tama? Kasi nadaanan mo na eh. Di ba? So, ngayon, ang tanong ngayon dyan, no, siguro, ano bang tawag dito? Yung pinaka-takot na masasabi kong kakaibang takot na naramdaman ko sa buong buhay ko. Ito yung pinaka-instance na control ng takot, yung na hindi ko maintindihan, no? Yung bagay na nararamdaman ko nung tinawag po ako for greater call. Ayan. Alam niyo kung bakit? Nagbigay na ng exam si Bishop John. Alam niyo mga sumagot ako doon ng exam, lahat sila nakasagot na eh. Hindi talaga ako mag-exam. Ayoko niyan. Nag-exam ako mga 2 days before pasahan. Bakit? Alam niyo yung tipong, sa sobrang takot ko, kasi yung tipong, nandun ka sa point na okay naman na ako sa ginagawa ko eh. Yeah? Nag-a-attend ako, nagmi-meet ako ng life group, meron ka namang life group, ganyan. Tapos bigla kang tatawagin, buti sa akong tinawag ka ni Lord, si Bishop yun yung tumawag. Hindi, joke lang. Magpastor ka na. Po? Pastor? Teka lang. Sabi ko, gano'n, di ba? Parang, alam mo yun, natatakot ako in a sense na, hindi naman ako capable eh. Hindi naman ako katulad nila na maalam sa, alam mo yon, sa Bible. Kumbaga, pag nag-life group nga ako, by grace yun eh. Diba? Yung natatakot akong mag-fail, ang dami nang umalis sa akin, something like that. Natatakot kang may pababayaan. Lalo na po, iba yung role ko kasi ako ay nanay, tapos ako din, nagtatrabaho din ako, diba? Tapos, doon sa work ko, hindi lang naman kumbaga yung work ko yung minamanage ko, pati tao. Diba? Tapos meron kang 2 napaka-cute at napaka-kulit na anak. Diba? So, alam mo yun, nandun yung fear na paano ko mababalanse? Paano kung may mapabayaan ako? Diba? Ang dami kong what if. No? Dumating na ako sa point, to be honest, no? Ayoko nang magdebo. Bakit? Ayoko marinig yung sasabihin ni Lord. Kasi takot ka na eh. Hindi yan yung sabi ni Lord. Ayoko magdebo. Ayoko magbasa. Mga ganong bagay. And one thing that mostly controls our life and the decision making is what? Fear. Opo, madalas po ang takot ay malaking factor po ng buhay natin, especially po sa decision making. Alam mo yung fear? Ang fear po, sa totoo lang po, ano po yan eh, part po yan ng main emotions that we have. Sino nakapanood dito ng Inside Out? Diba? Ano yung mga na yun? Ano yung mga emotions na yun? Joy, sadness, anger, fear, disgust, di ba? So, ano yun? Kumbaga parang mga main emotions natin siya. Okay? So, sa totoo lang po, normal reaction naman talaga yun. Kasi po, pag natatakot ka, it can able to protect us from harm. Di ba? So, alam mo yun, kaso, kapag yung fear mo ay hindi mo na makontrol, okay? Kapag yung sobra-sobra na yung takot na nararamdaman mo, it may not serve the greater plans of the Lord. Nililimitahan ka na ng takot mo. Diba? And worst comes to worst, yung mga potential na pwede mong marating, yung mga success, yung mga mas maayos na buhay, hindi mo na marating. Bakit? Takot ka.
Di ba? Alam niyo po, sa totoo lang po, bago po ako, ang pinakauna ko pong work ay sa Unilab at nag-work po ako doon for almost 9 years. Hindi po sa loyal ako. Pero takot ako. Takot akong lumabas sa comfort zone. Takot ako na, hindi, tagal na ako dito, alam ko na yung proseso, kilala ko na yung tao, kumbaga parang, ano bang tawag dito? Ka-vibes ko na yung mga manager, pwede ko na silang brasuhin, yung mga ganon. Kasi kapag lumabas ka ng laki ng braso, di ba? Kapag lumabas ka ng corporate world, syempre iba na yung doon, di ba? Hindi mo alam kung sino yung mga taong kakaharapin mo doon, kung okay ba yung mga tao doon, something like that. Kung, alam mo yun, kung baka mamaya kulang ka pa, ang dami po nating takot. Kaso, alam mo, nung naisip-isip ko, sayang no, nagpadala ako sa takot. Paano kung hindi ako nagpadala sa takot, mas maaga akong lumabas sa comfort zone? Eh di sana, di ba? Lahat kayo. Charot. Kala nyo ha? Okay, so the question now, so kung meron palang, normal pala ang fear, at alam mo yun, tawag dito, kung normal pala ang fear, at meron ding mga fear na hindi maganda, ang question ngayon, kailan nagiging normal ang takot? Normal bang matakot? Sa palagay nyo? Yes. Ibiso? Oh, hindi natakot. Ay! Diba? Sa totoo lang po, normal po ang matakot. So number 1, paano naging normal pag ikaw ay natatakot? When it is all about survival instinct. So, ibig sabihin, ang survival instinct, ibig sabihin, yung brain po kasi natin, lagi po tayo protection mode on. Di ba? Yung tipong kasi yung brain po natin, normal po na nakakaramdam po tayo ng takot. Actually, ito yung nagbibigay sa atin ng babala sa mga posibleng panganib na nagpapanatili tayong ligtas, sa atin na ligtas. Okay? Kasi example, halimbawa, ikaw ba? Natural ba na makakaramdam ka ng takot? No? Kapag ikaw ay maglalakad sa isang madilim at walang katao-taong eskenita. No? Tapos yung mas malaki yung posibilidad na ikaw ay maaksidente or magkaroon ng krimen. Nakakaramdam ba kayo ng takot pag ganon? Diba? Normal po yun. Kasi bakit madilim eh? Diba? Parang it's a matter of ano bang tawag dito? Naku, safe ba to? Diba? Pag may, classic example. Alam ko lahat to naranasan nyo. Pag may aso, ang kapitbahay, tapos yung, gumaganon pa, di ba? Di ba? Anong ginawa nyo para maipsan yung takot nyo? Alam niyo, turo sa akin ng nanay ko, kagatin mo yung dila mo. Promise, naniwala ako doon. Pero alam mo yun, yung response mo, tatakbo ka eh. Bakit? Kasi takot ka, 'di ba? Yun yung normal na takot kasi nandun ka sa survival mode, survival instinct, 'di ba? Dahil sa takot mo, we tend to avoid situations, yung tipong ay nakakatakot to, dapat tumakbo ko ng mabilis, 'di ba? Yun yung parang initial na response mo, tama ba? Hindi ka na mag-iisip eh, sa totoo lang, hindi ka na mag-iisip. Di ba? Actually, pag nagdalakad ako sa madilim na na iskinita, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Gumaganon talaga ako. Lalo na nung time na nagbo-boarding house pa kasi kami noon. Tapos yung kapatid ko, nandun kami sa pauwi kami noon ng Bulacan. Bulacan pa kasi kami nakatira. Nasa jeep kami. Tapos, mayroong mga sangga, yung pumesto doon sa may alam mo yung labasan ng jeep. Tapos, mayroon dito sa may gilid ng driver. Tapos yung isa nasa tapat namin. Tapos ito na, naglabas ng ng baril, tsaka kutsilyo yung isa. Nakaganyan lang kami. Pero yung kaba ng yung kaba mo, hindi nakaalis. Diba? Ang gagawin natin. Buti na lang mukha kaming pulube. Naka yung namin. Aba, alam niyo sa totoo lang, napakabuti ng Diyos. Lahat sila kinuhanan, kami hindi. Kasi sabi, wala akong makukuha dito. Hindi kasi nakapambahay lang kami. Syempre, di ba kapag pag batang-bata ka, laki ng backpack mo, di ba? Kami hindi kami backpack, plastic.
Plastic yung dala-dala namin, nakaharang sa ganun. Wala, grabe, di ba? Yun yung tipong normal na takot. Yung hindi mo mapipigilan. Tama ba? Di ba? So, alam niyo po ba na ang fear po ay gift din po ng God? Bakit? Kasi pag takot ka, may isang bagay na alam mo makakasira ng buhay natin, pero maiiwasan mo dahil sa takot. Di ba? Kunwari, pag takot ka ng magmahal. Di ba? Iiwasan na kasi takot ka na eh. Di ba? O kaya, di ba? O kaya parang kahit naregaluhan ka ng ginto, takot ka nang magsuot. Kasi bakit? Nanakawan ka na eh. Alam niyo po ba, sa totoo lang po, sinabi din po yan sa Bible. So, ibig sabihin, normal po pala ang matakot. Kasi sa Kawikaan 14:27, wala po yan dyan. Magbasa po kayo ng Bible niyo. Sabi niya doon, ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at maglalayo sa iyo sa kamatayan. So, meaning to say, normal pala ang matakot. Plus, ito pa, hindi lang pala survival instinct. Biological response, in-explain din po scientifically na normal part ang pagkatakot. Okay? So, kasama po ang fear sa response natin scientifically. Alam niyo po yung amygdala. Hindi niyo alam yan, no? May science tayo ngayon. Kasi ang alam niyo lang yung pituitary gland. Hindi nyo rin alam, wala kayo sa akin. Kasi yung pituitary gland, parang yung master glands na nagpapadala ng hormones at signals sa iba't ibang bahagi ng katawan natin na nagre-response. Okay? So itong amygdala, ayan, tama ba ang Ayan, so ito po yung part ng brains natin na nagpo-proseso ng emosyon natin, lalong-lalo na sa takot, sa emosyon ng alam mo yung parang nababahala ka, nalulungkot ka, or something like that. So, part yan ng proseso ng brain mo, na pinaproseso niya yung takot, yung pagkabalisa, yung pagkapanganib. No? Kapag nag-activate po yung amygdala, nagpapadala ito ng signal sa iba't ibang bahagi ng utak po natin. Yung nag-trigger siya ng fight or flight response pag may panganib. Diba? Pag may panganib, ang response mo, either tatahimik ka lang, or natulala ka na, minsan nga may na-epileptic po eh. Diba? Sa sobrang takot. Or, nandun ka sa yung tipong para kang yung nakaganon ka, di ba? So, pansinin nyo, yung kumbaga parang normal siya na pakiramdam ng natin, ng utak natin. Classic example, pag nanonood kayo ng suspense, di ba? Wala naman kayo dun sa sitwasyon. Yung tipong hindi mo pa nakikita yung mangyayari. Di ba? Naglalakad pa lang siya. Ay, wag ka dyan! Wag ka dyan! Di ba? Gumaganon ka pa, no? Kala, nagising na lahat ng kapitbahay mo dahil sa dahil sa takot na naramdaman mo. Tapos ikaw din mismo pinagpapawisan dahil sa takot. Di ba? Ibig sabihin, kumbaga parang nung create tayo ng Lord, kasama yung fear. Kasama yung fear sa response natin. And it is scientifically. Di ba? Pero tapos ito pa, pag tahimik yung lugar. No? Tapos may nairinig kang ingay or kaluskos. Anong nararamdaman mo? Parang pumipintig yung puso mo, di ba? Ano yun? Di ba? Either multo, kung naniniwala ka sa multo, di ba? O kaya, parang merong panganib, o kaya merong magnanakaw. Advance kasi tayong mag-isip. At yan po yung natutulong ng fear sa atin. Di ba? Minsan pa nga, meron pang yung tipong nakarinig ng halushos, di ba? Meron ng pamalong kinuha. Meron ng pamalong kinuha. Kasi bakit? Ito po yung response mismo ng utak natin kapag merong danger. So, meaning to say, normal po na magkaroon ng fear. Pero hindi po normal kapag yung fear po natin ay kinokontrol na po tayo. Okay? So, ito po, ang classic example ng fear na madalas kumokontrol po sa atin. Past experiences. Okay? Yung negative past experience, pag maganda yung experience mo, okay naman, di ba? Pero kapag negative, no? Alam mo yun,
pinapalalim nun yung fear mo. Diba? And it can lead to trauma. Diba? Minsan, kunwari, nasaktan ka, no? Tapos alam mo yon, yung tipong ayaw mo nang kumausap ng ibang tao. Kasi bakit? Takot ka na. Okay? Takot kang mapahiya, or takot kang kumausap, takot ka na ma-reject, or something like that. Okay? At pero kapag na-manage daw natin properly, pinoprotektahan daw po tayo ng past experiences, yung takot natin from the past experiences. Kasi bakit? Pinoprotektahan niya tayo from possible pain, from possible failure. Ay, hindi ko nagagawin yan kasi, nangyari na yan sa akin eh. Di ba? That is why, yung Bible po, ay hindi po, alam mo yun, never really say na yung fear po ay negative. No? Hindi po niya sinabi sa Bible na negative po yung fear. At unhealthy, tama po ba? Kasi bakit? Actually nga, ini-encourage pa po tayo na magkaroon ng healthy fear. Tama? Sabi nga po sa Job 28:28, sabi niya doon, and he said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom. And to shun or fear evil is understanding. Okay? So, God actually encouraged us na magkaroon ng, alam mo yun, na magkaroon ng fear. Pero dapat yung kakaibang takot. Dapat yung takot mo nakaangkla saan? Sa Diyos. Okay? Hindi nakaangkla sa sarili mong kakayanan. Okay? So, alam mo yun, kasi sa totoo lang po, there are only two things that we should fear. One is God, two is evil. Kung meron kang dapat katatakutan, po, ay ang ating Panginoon. Dapat takot kang magkasala. Dapat takot kang gumawa ng masama. Di ba? Alam mo yon, sa totoo lang po, pag wala ka pong takot, delikado ka. Bakit? Bakit sa palagay mo? Biruin mo? Di ka natakot kumain ng taba? Kinabukasan, patay ka na. Di ba po? Hindi ka natakot uminom. Di ba? Kinabukasan, sira na yung atay mo. Di ba? No? Uy, wala pa akong pinariringgan. No? Di ba? Sa totoo na po, wala po tayong takot. Wala na tayong kinatatakutan. Biruin mo, di ka natakot sa bawal, kaya po maraming napapahamak eh. Yeah, maraming napapahamak kasi wala ng takot. Di ka natakot pumasok sa relationship kahit hindi ka pa handa. Yeah? Hindi, alam mo yun, yung, teka lang, parang mag-usap nga tayo mamaya. Hindi ka natakot sa mga bagay-bagay na makakasama sa health mo. Tama? Hindi ka natakot na, alam mo yun, parang wala ka ng takot kahit na, alam mo yun, kumbaga parang nadarang ka na. Wow, nadarang, lalim, di ba? Nadarang ka na previously, pero susugod ka pa rin. Bakit? Hindi. Baka naman okay na to this time. Wala nang takot. No? Pero, bagamat may, alam mo yun, bagamat normal po yung fear, pag sobrang controlled naman po tayo ng fear, no? Nagiging mental roadblock naman po ito sa atin. So, kumbaga, pinipigilan na niya tayo, it keeps us from pursuing yung mga new challenges, yung growth, di ba? Kunwari, for example, no? Ito yung kind of fear na merong negative impact sa buhay po natin. At kailan nagiging unhealthy ang fear? Okay? Kailan nagiging unhealthy ang fear? Kanina, na-discuss natin yung normal na fear. Ngayon, i-discuss natin kailan nagiging unhealthy ang fear. Number 1. Ready na ba? Risk aversion. Ngayon niya lang narinig yan, ano? Ano ibig sabihin ng aversion? May prize ang makakahula. Tingnan mo, nag-open na ng dictionary yan. Google na yan. Pampalaglag. Abortion yun. Okay. Pag sinabing risk aversion, ito yung matinding takot sa panganib. Okay? So, pag nagkaroon ka ng matinding takot sa panganib, nagiging stagnant na tayo. Bakit? Ito yung commonly we used to settle for a safer option. No? Okay na ako dito. Yeah, yung ganon. Yung takot ka na sa failure, takot ka na sa rejection, takot ka nang may mawala sa'yo. Kaya hindi ka na nag-step forward.
'Di ba? Parang, kunwari parang 9 years ka na ano ba tawag dito? 9 years ka na nagtatrabaho, pero ano ka pa din? Ano bang tawag doon? Anong tawag doon sa rank and file. 'Di ba? Pero hindi yun yung plano sa'yo ng Lord. Kasi bakit? Sa sobrang takot mo, hindi ka na lumago. Hindi ka na nag-grow. No? Well, sa totoo lang po, totoo naman na minsan, kapag takot ka, alam mo yung takot kang masaktan, di ba? Takot ka na maka-experience ng pain, ng rejection, pati nga po sa leadership pati sa discipleship. Nagkaroon tayong lahat ng risk aversion. Di ba? Alam mo yan, yung tipong nakitaan ka ng potential ng leader mo. Uy, nakikita ko magiging mahusay kang leader. Kaso ikaw, paniki ka. Lagi kang, ba't ako? Pag inassign ka, nagiging paniki ka na. Nakitaan ka na po ng potential ng leader mo, no? Pero, alam mo yun, lagi kang ano bang tawag dito? Naka-armor na, hindi ko pa kaya sila muna. Wag muna ako, di ba? Hindi pa sa ngayon. Kung hindi ngayon, kailan? Di ba? So, alam mo yun, sa totoo lang po, nandun po ako sa point nung tinawag po ako ni Bishop John, talagang pinilit, di ba? Si Bishop John talaga, hindi, joke lang. Di ba, nung sinabi niya sa akin, magpastor ka, alam mo yun, nandun po yung takot ko na baka mag-fail ka, hindi ka naman magaling na leader, o kaya, baka hindi naman kasi sila sumunod sa'yo, di ba? Kasi di ba, ang taray-taray mo, kilay mo pa lang, parang lumalayo na sa iyo yung mga tao. Di ba? Talaga namang, alam mo yun, yung tipong, talaga namang hindi mo mapiplisan lahat ng tao. Tama ba? And paano kung ang tanong mo naman, instead na paano kung magkamali ka, paano kung ang tanong mo naman, paano kung mag-succeed ka? Di ba? Sa totoo lang po, yung risk aversion po na yan, it is a negative fear na meron po tayong lahat. That is why God is commanding Joshua not to fear and believe that he will be with him. In Joshua 1:9, sabi niya dito, si God po sinasabi niya kay Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you forever, wherever you go." Ito pong verse po na to, sinabi na po niyang lahat. Kapag natatakot ka, actually sa totoo lang po, nung time po na yan, nung sinabi po yan kay Joshua, God is leading to the promised land. At kumbaga magpo-40 years na silang paikot-ikot Diba? Kasi bakit? Hindi nila pinagkakatiwalaan ng Diyos. Lagi silang takot. Hindi, ang lalaki nila. Diba? Hindi ko kaya yan. Ang lalaki nila diba? Parang, ang hirap pumasok dyan. Diba? So, nagpadala ng spice, ang dami ng mga, alam mo yun, nadagdagan pa ng, alam niyo po, nagdadagdag ng takot sa atin, yung mga kwento ng Marites. Di ba po? Yung tipong yung hindi naman talaga nakakatakot, pero dinagdagan pa. Ganon yun Yung tipong, kunwari, huwag kang lalabas kasi kakalat yung virus. Diyan ka na lang sa loob. Di ba? Yung mga ganong bagay. Naku, alam mo yun, yung tipong lagi ka lang napipigilan. And sa totoo lang po, nung time po na yan, God appointed Joshua to lead them. Pero ano po yung need niyang gawin? Ano po yung need niyang gawin? Kailangan niya pong harapin yung takot niya. At katulad din po natin, may mga opportunities po na binibigay or may promise ang Lord sa atin. Napakaganda po ng promise ng Lord sa atin. Pero baka dahil sa fear mo, na i-risk yung pagkakataon na to, no? Ay, alam mo yon, yung tipong hindi na natin magawa or ma-achieve yung plano or promise sa atin ng Lord. No? Kaya kapag dating sa ganitong senaryo, dapat matandaan natin from this verse, meron pong 3 bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. If God promised it, He will do it. Bakit? Pangako niya Kailan ba nagsalita ang Diyos na bumalik sa'yo ng empty? 'Di ba? Kaya nga sabi niya, have I not commanded you? Diba? Ibig sabihin, God is commanding us to be strong and courageous. Hindi lang po to promise. No? Hindi lang po to promise, but actually a command. Utos po sa atin to ng
Panginoon. God will not say it unless He is decided to do it. Gusto niyang gawin mo. Kaso ikaw tong, ang dami mong ang dami mong hanash. Actually karamihan po sa mga promises ng Lord, lagi po siyang may command. Tama po ba? Hindi siya magbibigay ng promise nang wala kang gagawin. Meron kang kailangan gawin. Okay? And then, pag ginawa mo to, ito naman yung talagang promise niya. Bukod dun sa commandment, ito yung promise. Sabi niya doon, God will be with you. No? So, pag sinugod din. Kapag pinadala ka niya, hindi pwedeng hindi ka niya samahan. Sabi nga niya, di ba, sa verse kanina, God will be with you wherever you go. Kahit saan ka pumunta. Sabi nga, sino ba nagsabi nito? Kahit pumunta ako sa kailalim-ilalim, si ano yata to, si Paul ba, si David ba yun? Ayun. So, kahit pumunta ako sa impyerno, nandun ka. Susundan ka ng Panginoon. Okay? Wherever you go, God is with you. If you really believe that God exists, if you really believe that God is powerful, ang problema po natin, kaya tayo natatakot, saan ka nagtitiwala? Sa sarili mo. Di ba? Hindi ko kasi kaya yan. Si Lord kaya yan, siya na lang. Kaya ka nga nandyan, pinapadala ka ni Lord. Di ba? Di ba? God will be with you. In highs and lows, hindi naman po sinasabi ng Lord na hindi ka na hindi ka na makaka-encounter ng problems, sama? Kapag sinabi niya hindi ka na magkakaroon ng problems at puro blessing, hindi si Lord yun. No? Kasi bakit? Sabi ni Lord, wala pong perpekto. Lahat po tayo, mayaman, mahirap, maganda, pangit. Sorry po. Makaka-encounter po ng problema. Tama? Makaka-encounter po ng problema. Pero ito po ang pinapangako niya. Sasamahan niya tayo. I-enable niya tayo. Kahit hindi mo kaya, alam mo na totoo lang, nagtataka ako, sorry daddy. Yung asawa ko, lagi nang sinasabi, okay na ako sa good life. Pero makikita mo, nung Friday, nagla-life group. Kaya mahal naman ko yan eh. Pero alam niyo yun, di ba? Alam niyo, parang, nung time, ayoko ng life group talaga. Pero makikita mo, pag inassign siya, topic naman siya. Hindi ko nga lang alam kung okay yung topic niya. Joke lang. Pero alam niyo, sa totoo lang, kapag willing ka sumunod sa Diyos, He will enable you. God will be with you. Di ba? Kung fail ka man, hindi ka pa rin niya pababayaan. Amen po ba? And pinatunayan po yan ng Lord every time na alam mo yun yung tipong hindi mo kaya. Laging pinapatunayan ng Lord na kaya mo. Tulad nito, hindi ko talaga to kaya. Di ba? Pero sabi niya, unless you take the risk, number 3, the risk, it will never happen in your life. No? Ang ganda ng promise ng Lord, kaso hindi ka nag-take risk. No? Sabi niya doon, do not be afraid, do not be discouraged. So just like Joshua, no? Though, alam mo yun, yung promise ng Lord ay sure na victory para sa atin, He will need us to face the risk. Matapang ka na ba para harapin yung takot mo? Yung tapang na yun, hindi yun galing dapat sa'yo. Dapat galing kay Lord. Okay? To go and fight the battles, no? Next fear na hindi healthy, not control us, ito po yung nagko-control po sa atin. Okay? Next, worries and anxieties. Alam ba na yung worry po ay nag-uugat sa takot? Bakit? Bakit ka nag-worry? Bakit ka nagkakaroon ng anxiety? Takot kang mawalan. Tama? Takot kang mawalan, takot ka sa mga problema, takot ka sa outcome, takot ka sa pwedeng mangyari, di ba? Sa mga walang katiyakan, di ba? Marami po sa atin nag-worry kung ano ang kakainin, tulad po ngayon, habang nakikinig po kayo sa akin, nag-iisip po kayo kung anong uulamin nyo mamaya. Di ba? At saan kayo kakain. Okay? So, ang dami nating worry sa buhay, tama? At yun po ay nag-uugat dahil po sa takot. Kaya nga po sinabi po ni God sa Matthew 6:25-30, no? Bakit ka natatakot? 'Di ba? I tell you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, or about your body, what will you wear? It is not life more than food and the body more than clothes. Sabi niya ganon.
And then, look at the birds of the air. They do not sow or reap, store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Alam mo, minsan, napaka-pilosopo po ng mga Kristiyano, no? Pag sinasabi po sa kanila itong verse na to, hindi naman po ako hindi naman po ako ibon. Pero ang nakita po natin yung thought na yon, alam mo kung bakit po yan ina-explain? Ang pinaka-reason ng worry natin, sa totoo lang, yung mga bagay na meron naman tayo pero winu-worry natin. Meron ka naman makakain, pero nag-worry ka. Di ba? Kahit nga, yung pinaka-petty things na winu-worry natin di ba? Sabi niya doon, see how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, He will know much more clothes. Will He not much more clothe you of little faith? Actually, mensahe po to sa atin Lahat po tayo, ang liliit po ng pananampalatayaan natin. And it basically fear, etong verses po na to, pinapakita lang po niya yung tatlong takot na meron po tayo. Number 1, fear of the unknown. Sabi niya doon, therefore I tell you, do not worry about your life. What will you eat? Ano po napansin nyo? What you will eat? Or about what you will wear? Diba? Ano pong ginamit po dyan? Present tense. English yan. Diba? Diba? Natututo kayo pag survey. Diba? Yung anxiety po natin, yung fear po natin, kasi bakit? Uncertain po tayo dun sa mga bagay na pwedeng mangyari. Ang dami po nating what if. Diba po? Paano kung hindi magkasya? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung? Diba? Diba? Iba dyan kumakanta na. So pansinin po ninyo, yung sinasabi po ni Jesus dito, what you will eat or drink. Ito po ang problema sa atin. No? Yung always tayo nag-iisip ng future. Hindi naman po masamang mag-isip ng future. Pero kapag sobrang nalilimitahan ka na nakakaisip mo na kung anong pwedeng mangyari bukas, kaya nga sabi ng Lord di ba? Sabi niya doon, for the pagans run after all this thing and your heavenly Father knows that you need them. Ang Ama po natin sa langit, alam niyang kailangan po natin ng mga bagay na to. Hindi mo dapat i-worry yan kasi alam na niya yan. Hindi mo dapat i-worry or alam mo yon yung tipong isip ka ng isip. Minsan sabi ng tatay ko, sorry pa. Sabi niya, mag-ano ka naman, manlibre ka naman. Ba, wala akong pera. Parang ganun no? Ikaw pa mawawala ka ng pera, hindi sa'yo yung mawala ng pera. Paano namin kung babayaran? Ganto. Yung mga ganong bagay. Yung tipong, parang, kala ko ba hindi ka babayaan ng Lord? Diba? Ginamitan ako ng word na God. No? Pero sa totoo lang po, every time na nag-worry tayo, ipoprovide naman ng Lord Hindi mo na kailangan mag-worry. Di ba? Ipoprovide ng Lord. Yung bahay nga, hindi ko alam kung saan ko po kinuha yun Baka sa wallet nyo. Hindi, joke lang. Pero sa ito po ang natitiyak ko po sa ating lahat. If we follow God, wala tayong dapat nakatakutan. Di ba? Kasi itong Panginoon natin, napakatapat sa mga pangako niya. At never po siyang nagkulang. Kaya tayo nahihirapan. Alam niyo kung bakit tayo natatakot? Natatakot ako sa 5 minutes na lang. Alam niyo ba kung bakit tayo natatakot? Bakit? Nahihirapan ka sumunod sa Diyos. Kaya ka natatakot kasi takot kang sumunod sa Diyos. Pero kapag sumusunod ka sa Lord, dapat hindi ka na makaramdam ng takot. Kasi sumusunod ka kay Lord Tama? Kaya tayo nahihirapang sumunod kasi iniisip natin lagi yung future natin, yung needs mo, yung comfort mo, yung gusto mo lang. Kaya hindi binibigay sa'yo Panggala lang iniisip mo. Diba? Pang Hong Kong mo lang. Charot. Joke lang. Diba? So, ibig sabihin, alam mo yon, hindi ka gustong i-provide ng Lord lahat ng pangangailangan mo. And then, sabi nga po niya dito, sorry po, Lord. Fear of the unknown. And then, pangalawa po,
Fear of hardship or loss. Takot kang mawalan. Takot ka din saan? Takot kang maghirap. Takot kang mahirapan. Diba? Sabi niya doon, takot ka sa hirap, sabi niya, look at the birds of the air. They do not sow or reap. Wala silang ginagawa. Diba? And yet, our Heavenly Father feeds them. Diba? Ikaw, hindi ka lang makapag-Starbucks, takot ka na. Hindi ako makapagkape ngayon. Ano ba yan? Hindi ako makapag-work ng maayos. Grabe, no? Sarap. Diba? Sabi niya doon, can any one of you, by worrying, add a single hour to their life? Totoo lang po, no, yung worries about failing, losing something valuable. Nung time po na yun, natatakot po ako, baka mapabayaan ko yung family ko, mapabayaan ko yung mga anak ko. Kasi bukod sa panganay po ako, bukod po sa ako po ay may sarili ng pamilya, panganay din po ako. At hindi ko maialis sino tutulong sa family ko. Hoy, si Papa. Di alam mo yun, yung tipong takot na baka marami ako mapabayaan. Di ba? At yun po yung worry na gustong tanggalin sa atin ng Lord. Sino ba ang mas mahalaga? Pag tinanong ka rin naman ng Lord sino ba ang mas magaling tumulong? Ikaw ba o ako? Anong sagot nyo? Si Lord, di ba? Kahit sino sasagutin si Lord, kaya huwag ka nang umano. Di ba? So takot tayong mawalan takot tayong mawalan ng pera, takot tayong mawalan ng work, takot tayong mawalan ng, alam mo yun, takot tayong maghirap, di ba? Takot tayo sa mga bagay na pwedeng mangyari sa atin na hindi maganda. Pero sabi ng Lord, madadagdagan ba ang buhay mo pag nag-worry ka? Diba? Sa totoo lang, saan pa? Kasi bakit? Ang worry po, nagiging unhealthy po tayo, nag-worry po tayo. Bakit? Tumataas ang blood pressure mo. Diba? Sumasakit ang ulo mo. Diba? Ang dami ng sakit. Tapos kapag nai-stress ka pa at nagwo-worry ka pa, hindi ka lang nag-stress eating ka, hindi nadagdagan pa yung problema mo, nagka-diabetes ka pa. So yun, fear, ito last, fear of lack of control. Ito po ang isa sa matagal pong prinoseso sa akin ng Lord. Ang hilig ko po kasing kontrolin yung mga bagay-bagay. Kapag hindi ko na makontrol, sino po nakaroon dito nung Inside Out 2? Alam niyo po ba ang problema dun kay anxiety? Kinokontrol niya lahat. Marami po sa atin, ganun. Kinokontrol mo yung mga bagay hindi mo naman dapat kontrolin. No? Di ba? Dito, tipong, alam mo yun, amaze na amaze ako nun Kinikilabutan ako, di ba? Amaze na amaze ako nun nung nandun si anxiety, no? Tapos walang makapasok, pero nakatulala na lang siya. Pero up until now, hindi siya sumusuko, di ba? Hindi, kaya ko to. Kapag ganun lagi ang attitude natin at hindi mo makontrol, babagsak ka sa depression, babagsak ka sa anxiety. No, and anxiety and worry can occur when we feel unable to control the outcome. Hindi mo kayang kontrolin ng at sobrang tindi po ng pagproseso sa akin ng Lord. Kasi po yun even nga po yung kapatid ko, feeling niya sa akin kontrabida ako kasi kinokontrol ko. O bawal kang ganyan, bawal kang pumunta dito, yung mga ganyang bagay, di ba? O saan magagastusin yung pera mo? Bigyan mo na lang sa akin. Alam mo yan, lahat na lang kinokontrol mo. Di ba? Pero sabi ng Lord, hindi mo hawak ang bukas. Sabi nga sa Matthew 6:4, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Hayaan mo na yung worry, ayaw mag-worry sa sarili niya. No? Jeremiah 29:11, ito po ay pangako sa atin ng Lord, na napakaganda ng plano sa atin ng Lord. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. We need to remember, only God can control the future. Huwag mong kontrolin ang mga bagay-bagay. Ito, siguro ang may iwan ko lang po sa ating lahat. Kapag punong-puno po tayo ng takot, turn to the Lord. No? Turn to the Lord because we are not in control. It is only God who is in control. Kaya po natin pinag-uusapan itong iba't ibang uri ng takot na ito, di ba? Meron tayong normal fear, meron mga fear na naghihinder sa atin para lumago. Because God wanted us to admit that we have fear. Kasi hindi ka niya matutulungan hanggat hindi mo na-admit
na kailangan mo ng tulong. Kaya sabi niya, turn to God, trust the Lord, fear must bring praises to the Lord. Kapag ang takot mo ay hindi nagdadala ng kapurihan sa Diyos, ibabagsak ka ng takot mo. Kaya po, siguro po, to summarize everything that we have learned, fear of the unknown ay kaya po tayong i-control. But if God knows the future, if God knows the future, we can fully trust Him. Di ba po? Hindi ka nangangamba kasi bakit? Nagtitiwala ka sa Panginoon. Yung fear of failure, yung fear of loss, yung pwede kang mawalan or something like that, alam mo yun, parang lagi kang, nandun ka sa point na lagi kang nag-hold back ka. Hindi mo mararanasan ng fullness na plano po sa atin ng Lord every time na nag-hold back po tayo. But if God is with us and has promised us victory, then we can boldly pursue the purpose. No turning back. So good, mga kapatid. Ibig sabihin, alam mo yun, tawag dito, yes, alam mo yun, tawag dito, nakakaramdam tayo ng takot, pero magtiwala tayo sa Panginoon. Normal po ang matakot, pero hayaan mo na yung takot mo na yun ay magdadala sa iyo ng papuri sa Panginoon. Yes, fear of hardship, maaring ang dami mong mga pinagdadaanan, ang dami mong ma-shift yung priorities mo. Parang ayoko na niyan, 'di ba? Natatakot ako na baka hindi na ako magka-love life, kaka-disciple, 'di ba? Huwag mong katakutan 'yan. God is with us. Sasawahan ka po ng Panginoon. But if God holds the future and has planned to prosper us, 'di ba? Sabi niya doon, I will make Him my ultimate priority. Pag inuuna mo si Lord, uunahin niya. Kumbaga, bonus na lang lahat. Amen? Kaya nga sabi niya sa Matthew 6:20, eto po, hindi po to sinasabi ko lang, pero ang Bible po nagsasabi sa atin ng Lord. Sabi niya, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Pero ang sabi niya po dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all this will be given to you as well. Ang tanong po sa ating lahat na nandirito ngayon, gusto ba natin na mawala yung takot na yon na nararamdaman natin? Gusto ba natin na mawala yung takot na yon na pumipigil sa atin? Yung tipong, alam mo yun, yung tipong, mag-ano ka na, mag-FC ka na. Ayan, Journey, Yan mo na yung mga mag-FC. Di ba? Mag-FC ka na. Hindi kasi ano na yung age ko dyan Hindi na ako pwede dyan Ay, natatakot pa ako. Hindi ako marunong magsalita Ay, ang tagal ko na. Baka hindi ko na kaya yan. Something like that. No? Do you really want to stop worrying and stop your anxiety? If yes, sumunod po tayo sa Panginoon. Hindi yung sarili nating kakayanan. Sundin po natin yung power ng Lord. Kayang gawin ng Panginoon po sa atin. Yes, sa totoo lang po, nakakapagod kapag pinipilit mo lang gawin yung paraan na gusto mo. Mapapagod at mapapagod ka. Kakaresolba ng problema mo na hindi naman maayos-ayos ng sarili mo lang. No? At kinokontrol mo pa yung sarili mong buhay. No? Pati tuloy yung pagsaserve mo kay Lord. At pagsunod natin kay Lord, minsan hindi na natin nagagawa dahil sa takot. No? Huwag po nating hayaan na balutin po tayo ng takot. No? Pwedeng magbalot ng pagkain, pero wag magbalot ng takot. Di ba? Alam niyo po, kung saan tayo dapat na matakot? Matakot po tayong hindi sumunod sa Diyos. Yun po ang pinaka. Matakot po tayong hindi sumunod sa Diyos. Kung natatakot ka, bakit hindi ka magtiwala sa Diyos, Magtiwala sa mga promises niya, alisin yung mga worries niya, na kaya niyang isolve lahat ng problema po natin. Basta, sundin mo lang siya. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka naman talaga matakot kung sumusunod ka niya. Kasi hindi ka niya pababayaan. Yan ang promise po sa atin ng Lord sa atin. Come on, I invited everyone to stand up and pray with me. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, that you allow us to understand the fear that we have, Panginoon. Lord, ang dami naming takot.
Ang dami namin takot sa buhay, Lord God. Takot kaming masaktan, takot kaming mawalan, takot kami sa mga bagay na hindi namin alam, takot kami sa mga bagay na hindi namin makontrol. Pero Lord, tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na itong fear na to ay ma-convert into fearless faith, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, hindi na po ako matatakot na harapin ang bukas. Lord, hindi na po ako matatakot sa mga worries na to, sa mga problema na to. Lord, hindi na po ako matatakot mag-disciple. Lord, hindi na po ako matatakot sa buhay na meron na tatahakin ko. Kasi alam ko, Lord, kasama kita. At kung meron man, Panginoon, na dapat kong katakutan sa mga oras na ito, ayun ay ang hindi pagsunod sa Diyos. Yes, Lord. Tulungan mo po kaming sumunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, sa lahat ng unos, sa lahat ng takot na nahaharapin namin, hayaan mo, Lord God, na open arms, Lord. Sasalubungin namin tong fear na to dahil alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, itago mo po ako sa presensya mo, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, hindi ko po kayang mag-isa. Lord, ang dami ko pong takot, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, Yes, God. I will soar with you. Hallelujah. Haharapin ko to. Itong bagyong dumadating sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I will be still, oh, you are God. And when the oceans rise, Hallelujah, Lord. Yes, hindi na po ako matatakot, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo po sa akin, O God. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Yes, O God. Lord, we will be still. Kasi Lord, kilala ka namin. Lord, sasamahan mo po kami, Panginoon. Lord, tatahakin namin, Lord God, yung bagay na pinapagawa mo sa amin. Kasi Lord, ito po ang makakabuti sa amin. Lord, hindi na po kami matatakot. Lord, haharapin na namin yung takot namin. Lord, this time, we pray, God, na ma-overcome namin lahat ng fear na naghihinder sa amin para makita ang magandang plano mo po sa buhay namin. Lord, at this very moment, God, Lord, ibinibigay na po namin sa iyo yung aming fear, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito, Panginoon. At dalangin ko, Lord God, buong tapang naming haharapin ang aming buhay, Panginoon. Ano man ang dumating, ano man ang maging sitwasyon, Panginoon, tatahakin namin yon, Lord God, ng may buong tapang dahil alam namin na kasama ka namin. Hindi po kami matatakot, Panginoon. Dahil, Lord, susunod kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so. Ayan, pwede na po tayong maupo. Ayan, grabe ang ganda ng topic, no? Napaisip ba kayo kung ano mga kinatatakutan nyo? Ako din napaisip eh. Ako feeling ko di ako takot sa aso, pero pag tumahol, tas parang ano, alam nila kapag takot tayo, no? alam nila pag takot tayo. Pero ako napaisip din ako sa mga fear, diba? Pero na-remind din ako today na if we still experiencing fear and anxiety,
Diba? Let us follow the command of the one who is powerful. And naniniwala ba kayo that God is powerful? And He really holds the future. Diba? Ako po, ako personally, may mga kinatatakutan din po ako. But practices ko po doon. And I always command my soul. Diba? Sinabi din doon, you have to command your soul talaga na to be strong and courageous. Kapag naman natatakot ako, pinapalitan ko yung fear ko ng promises. And for example, natatakot ako mag-isa. Pero sabi ng Lord, naalala ko, promise niya sa akin, He always be with me, di ba? Pag natatakot akong mag-speak, di ba? Sinabi niya naman sa akin na, I have to be confident in Him. Parang ganun. So I always change, di ba? Or turn the fear to promises, di ba? And always turn to God, di ba? Because always, di ba? Fear must bring praises to the Lord. And if God promised it, naniniwala ako, He will do it. Ayan. So, and for our next to our program, I want to share with you our praises report. Ayan, sino dito excited makarinig, di ba? Yung ating mga nangyari for the month of October. Ayan. So, meron po tayo ito, QC Empathy in Action. Sino po mga narito? Sino po ang QC people? Alright. So, last time po, ayan, may ginanap po tayong QC Empathy in Action. So, meron po tayo dyang 73 attendees, wow, and 11 first-timers. Grabe, ang maganda po dito, they talk about mental health, di ba? Isa sa mga, talamak na issue, di ba? And talagang kailangan yun pag-focusan, even sa mga youth. And also, we have from YTR PUP Orientation, wow, we have 33 first-timer, ginanap po ito na October 31. Come on, let's go PUP. And of course, for our ministries, ayan, church ministries, we have October Life Retreat. Sino dito ang mga nakapag-Life Retreat na October? Ayan, praise God. Ayan, so meron po tayong delegate from Central na 13. Wow, praise God. We have 13, ayan, delegates from Life Retreat. And of course, sa Moments of Change, ayan, come on. Meron po din pa tayong Moments of Change na pinamagatang a healthy mind is a healthy life. Ayan, meron po tayong attendees na 87 and we have new friends na 9. Come on, praise God for that. And also for our NCR Joint SWC, ayan, ito ginaganap po ito every last month, ayan, for August. Ayan, meron po tayong total attendees of 409. Come on! Ayan, nag-perform din po ang mga kids dyan. Ayan, meron tayo sa Rizal, 81, Kamanaba, 44, Fairview, 40, Laguna, 3, Pasig, 11, SNCR, 28. Hulaan nyo, ilan ang Central? 187! Ayan! And we have total friends of 15. Praise God for that. Alright, tapos na po tayo sa praise report. Alam ko marami pa pong gagawin. You are all excited for this November, tama? Ako din pa excited din po ako. Ayan, so, nangkikit ng mga bata. No? Ayan, so let us proceed sa ating favorite part, which is giving. Ayan. So, I just want to share this verse with you. I'm actually connected siya sa topic. Sabi ko, wow, saktong-sakto yung giving ko, connected siya sa topic. Sabi dito, sabi sa Matthew 6:31-33, sabi dito, so don't worry about this thing saying, what will we eat? What will we drink? Diba? What we will wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. Ibig sabihin, di mga naniniwala. Diba? But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Short story po, background lang, no? Nung bata po ako, hindi kami mayaman pero I remember every time I ask my father, lalo na kapag mostly kasi ang ina-ask ko doon, kapag di rin ako maluho, pero ina-ask ko yun kapag kailangan ko na. Like for example, phone, kasi mabilis ako dating masiraan ng phone o di kaya mawala, very burara. Pero lagi talaga ako nawawalan. Pero every time na I ask for phone, lagi niya akong binibigyan. Talagang at the moment, siguro kasi malayo din yung bahay namin from Antipolo, I travel to Cubao, parang elementary. Since elementary, dito na kami nag-aaral. So malayo talaga, we need communications. Diba? So kapag talaga nawawalan ako ng phone, no choice sila, bibilan talaga ako kasi kailangan ko siya. Diba? And you know po, our Father gave us things that hindi lang natin kailangan, hindi lang natin gusto. Diba? Minsan, kailangan talaga natin. Diba? And you know po, malaki po alam ko naman, may mga plano ang magulang natin sa atin, diba? And even yourself, may mga plano tayo. But naniniwala po ako na mas malaki po ang plano ng Panginoon sa atin. Diba? Sa'yo. And naniniwala ko, once we seek His kingdom, by obeying His word, diba? He will gladly give the best for us.
Diba? Naniniwala ba kayo doon na God has a best plan for us? But here's the thing po. Marami po hindi nakakamtan yung the best life or fully life. Bakit? We are afraid, diba? We have the fear of obeying. Kasi feeling natin mawawalan tayo eh. Diba? Feeling natin, Lord, ito po yung gusto ko. Pwede bang ito na lang? Diba? Pinipilit natin yung gusto natin. Diba? But tell me po, this verse po, no, naniniwala din po ako na kung titingnan nyo po, diba? Kapag please sa atin yung magulang natin, anong ginagawa nila? Diba? May binibigay sa atin, diba? Pwede tayong pasalubungan, diba? And ganun din po ang favor from the Lord, diba? Naniniwala po ako na, minsan nga kahit hindi tayo sumusunod, diba? May grace pa rin. But naniniwala ako na we can fully have the full life na pinramis niya, or greatness na tinapik natin last time if we really fully obey. Diba? Hindi lang siya partial obedience, but we fully obey, diba? Dapat po whole, dapat po buo. And naniniwala po ako na God is not pleased with our tithes and offering. Hindi lang siya pleased doon. Diba? It's not about how much you give, but it's about how's your heart in giving. Diba? How you surrender your fear, how you surrender your fear of unknown. Diba? It's about seeking Him. Naniniwala naman ako na mayaman ang Diyos natin, diba? Mayaman si Lord. Diba? So it's about our heart, diba? How we surrender, how we really obey, or how we trust God, diba? He will provide. And naniniwala po ako na God, diba? God is our Father in heaven, diba? He is a Jehovah Jireh, and He is a provider. Diba? So as we give po, no, pag pinuntahan po tayo ng usher, pinapuntahan po tayo, let's pray our hearts, diba? Before we give, let's pray our hearts na i-ready niya tayo. Diba? Alam ko may dito na takot mawala ng budget, diba? Takot magbigay kasi feeling nila, ito na lang po yung sa akin, Lord, eh, no? But naniniwala po ako na just like our Father, diba? Here in this world, diba? Concern din po ng Lord yung concern mo. Diba? And lahat po ng kailangan nyo ay gusto rin niyang ibigay sa atin, di ba? And by grace, binibigay po niya, but God wants us to give the best. Di ba? The best thing that we can have. So, let's give, di ba? The best that we can offer. So, let's pray. Let's close our eyes and touch our hearts. Heavenly Father, Lord God, praise you, Father, Lord God. Indeed, napakadakila mo, Father, Lord. And Lord, right now, Lord, I pray for this heart, Lord God, na i-ready niyo po kami, Father, Lord God. Bigyan niyo po kami ng confidence in you, that you are a God who provides, Father. Tanggalin niyo po yung takot sa future, Lord God, yung mga takot sa mga budgeting namin, Lord God, sa mga bayarin, Father, Lord. Palitan niyo po ito ng pananampalataya. Lord, palitan niyo po ito ng love, Lord. We do this, Lord God. We give you this, Lord God, because we love you, Father, Lord. At Lord, and this offering and this tithes, Lord, naniniwala ako, Lord, this is the act of loving you. This is the act of giving you, Lord God, na ino-offer po namin ito sa inyo because that's how we love you. That's how we trust you, Father. We love you, Father. In Jesus' name, amen. Ayan, let's give. And for our giving details, alright, for our tithes and offering, ayan po yung BPI natin. Name, Mora Christian Assembly. And here is the account number, 192119646. And for our GCash, we have Catalina Tulay, 096621367727. And for our first fruit, ayan, magkakaroon po tayo ng ibang account dito. Ayan, please send it to our Guerra Christian Assembly BDO account, 000-300-58523. And for our mission fund, ayan, we have a new bank BPI. Please send it to Guerra Christian Assembly Inc. 31810605548. And for our GCash account, we have Joy Marie Reyes, 0906-579-2622. Okay, lahat po ba ay nakapagbigay na? Ayan, naniniwala ako yung mga hindi nagbigay dito through GCash or bank yan. Diba? Naniniwala ako. Ganun ako eh. Ayan, naniniwala ako. Mas kasi siya convenient, diba, for us. Ayan, sige po. And for our announcements, we have November series, Winning the Battle of the Minds. Ayan, every Sunday pa po yan. 2 p.m. dito po sa Sparks. Ayan, we still have via Zoom then online. Diba? And for our journey schedules, ayan, meron na lang po tayong mentors class. Ayan, open po ito sa mga FC graduates. Sino po dito ang mga FC graduates? Ayan, sino dito ang kanina nag-start na po ang FC? Ayan, sa mga nag-start na. Ayan, ito po ay extended ang ating deadline of registration. Ito po ay until November 11, 9 p.m.
Ayan, sa mga mentors po natin and leaders, please ihabol na po natin ang ating mga for mentor class. And for our life retreat, ayan, kahapon ay ginanap ang ating life preparation. Ayan, so, ang life retreat po natin ay gaganapin November 16, 17, na next Saturday na po yan, sa Waira Culticulture Farm, Amadeo, Cavite. And alam ko po, hanggang Wednesday lang ang registration. Tama po ba? Okay, hanggang Wednesday lang po ang registration natin dyan. And kung meron po kayong mga delegates for that, mag-register na po tayo before Wednesday. And last na po ito, last na life retreat na po ito, kaya wag na po natin itong palagpasin. And of course, for our Youth on the Rock National Leaders Summit. Sino dito ang mga YTR? Come on, ayan, this is open for all campuses, community-based officers, coordinators, and national youth leaders. Ito po ay sa November 29, 9 a.m. to December 1. Ilang days yun? 3 days. Okay, 3 days. Ayan, gaganapin po ito sa Waira Culticulture Farm, Amadeo, Cavite. And of course, meron po tayo itong registration fee na 1,300. Ayan, so to register, please see our Youth on the Rock official page or you can contact Pastora Jamie Rasueldo. Ayan. Ayan, tapos na po, may pahabol pa bang Wala na. Alright, so to close our program, can we extend our hands? Ayan sa ating giving and close our SWC. Heavenly Father, Lord, thank you po for this opportunity to give. Naniniwala po ako, Father, Lord, as we trust you, Father, everything will follow. Ikaw na po, Lord God, yung gagalaw, Father, and we trust in you, Father, Lord God, na wala po kami, Lord God, na binigay, wala po kami susurrender, Father, na na-disappoint po kami, Lord God. Lahat po yun, victorious life. Nagkaroon po kami ng victory, Lord. Nagkaroon po kami ng favor from you, Lord. At iniwala ko na subok ka na. Lord God, thank you po for this kind of heart, Lord God, sa mga tao po na nagbigay. Father, I pray, ikaw na po yung magbalik sa kanila, Lord. And Lord, sa mga hindi po nakapagbigay, Lord, I pray for another opportunity, Lord God, to give, na time will come, you bless them, Lord God. And ibibigay na po nila sa inyo yung karapat-dapat po na para sa inyo, Father, Lord. And I pray, Lord God, for this Sunday worship service, Lord, thank you po for reminding us, Lord God, na fear from you, fear to God, Lord God, is the always key for us to not to harm us, Lord God, and to destroy us, Lord. Naniniwala ako na ang fear, Lord God, it can help us, it can help us to survive. Naniniwala ako na if we fear in you, if we obey you, Lord, everything will go according to your plan, Father, Lord. Naniniwala ako, we trust in you, Father, Lord God, na mas pagiging patapangan niyo po kami, Lord God, sa lahat ng hamon ng buhay. Naniniwala ako na everything, Lord God, na mga everything na inalaw niyo po, Lord God, na challenges in life, Lord God, naniniwala ko na inalaw niyo po yon, Lord God, for us to be stronger enough, for us to have a trust in you, Lord God, for us to deepen our faith in you, and even our relationship in you, Father, Lord God. Thank you po, Lord God, for the speaker. Thank you po for anointing her in Jesus' name, Lord. And I pray, Lord God, uuwi kami rito, Lord God, as we share lahat ng learnings namin. I pray po, ma-practice po namin ito, Lord God. Right now, we are practicing, Lord God, not to be fear, Lord God, sa future, Lord God. I know, Lord God, yung fear, it's something, Lord God, na emotions, Lord God, for us, Lord. But naniniwala ko, if we try to control it, if we try, Lord God, try to trust in you, Father, Lord God, naniniwala ko, mas gagamitin niyo pa po kami, Father, Lord God. I pray, bigyan niyo po ng confidence sa bawat isa, Lord God, na mas maging matatag, mas maging confident, Lord God, sa mga promises niyo po ito. Thank you po for everything, Lord God. We praise your name, Lord God. We love you. In Jesus' name. Amen! So lahat po ng na-bless ngayong araw ay tatayo upang magpuri muli sa ating Panginoon. Lord,
Salamat, Lord God, for reminding us, Panginoon, na Lord, yung Crimson Valley wala po ito dahil mas malaki ka, Panginoon, sa kahit anumang bagay, Lord God, na kinatatakutan namin, Panginoon. And Lord, I know, Panginoon, sa linggong ito, magiging victorious po kami dahil alam po namin na ang mga kinatatakutan namin, Panginoon, ay walang-wala ay mayroon kaming haring katulad mo. Ang lahat po ng ito ay tinatasa po namin sa matamis mong pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.